参った。誰だ貴様。リルームアンプテート。Sa anime na One Piece, sino nga ba ang merong devil fruit powers ang sobrang nakaka-drain? Na which is pag ginamit nila ito ay may side effects or labis silang napapagod. So sa content na ito, papakita ko sa inyo ang 7 devil fruits sa One Piece na sobrang nakaka-drain pag ginamit ng user nito. Sobrang daming devil fruits user sa One Piece. Pero syempre, pag masyadong overpowered ang devil fruit, ay may effect din ito sa user. At ang effect nito ay maaari sa kanilang stamina or nababawasan ang lifespan nila pag patuloy or inaabuso nila ang paggamit. At sino-sino nga ba ang mga devil fruits users na yon? Bibigyan ko kayo ng highlights or mga pasilip kung sino nga ba ang mga devil fruit users ang labis na nakaka-drain sa paggamit nito. Andito si Marco at ang devil fruit niya ay ang Tori Tori no Mi, Model Phoenix. At alam naman natin na overpowered ang devil fruit ni Marco dahil sa Marineford War ay pag nasusugatan siya, ginagamit lang niya ang kanyang Phoenix na merong blue flames, which is pag ginamit niya palagi ay nadidrain ang kanyang stamina at mas nahihirapan siyang mag-heal sa epekto nito. Sunod naman ay si Van Ogre ng Blackbeard Pirates na merong devil fruit na Wapu Wapu no Mi na pinapayagan siyang makapag-teleport or makapag-warp sa isang lokasyon. At ang epekto naman nito ay parang kay Lodin na mabilis silang mapapagod pag inabuso nila ang paggamit ng powers na to. Pero iilan pa lang yan sa mga devil fruit users na papakita ko sa inyo. Pero bago tayo magsimula sa content na ito, mag-intro muna tayo mga otaku. NANI?! Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. So ang number 7 natin ay walang iba kundi si Van Ogre ng Blackbeard Pirates. At kinain niya ang Wapu Wapu no Mi, which is isang Paramecia type na devil fruit. Pagtapos niya itong nakawin sa iba kasi kilala naman natin ang mga Blackbeard Pirate na devil fruit hunters. Itong devil fruit ni Van Ogre ay kaya niyang mag-teleport or mag-warp sa isang lokasyon na nakikita niya. At kaya din niya itong gawin kung sino man ang nahahawakan niya. At alam naman natin na ang pag-warp ay overpowered na di lang sa anime na One Piece. Pero syempre, meron din niya negative effect sa user. Paglabis nilang inabuso ang powers na ito. At ang susunod naman natin ay si Uroge. Si Uroge ay merong Paramecia type na devil fruit pero di pa to nare-reveal sa One Piece. Kakaiba ang devil fruit nitong si Uroge kasi di nadidrain ang stamina niya. Pero yung ability ng devil fruit niya ay sa tuwing nababawasan siya ay nako-convert niya ito sa lakas niya na kinakatakutan ng ibang mga nakakaharap niya. At itong power niya ay parang isang karma. Pero take note na di siya immune sa atake ng mga kalaban niya. Pero nako-convert niya ito sa strength niya at ginagamit din sa mga nakakalaban niya. At ang next natin ay si Captain Eustace Kid. At ang devil fruit naman na kinain niya ay ang Jiki Jiki no Mi. At isa ito sa powers na may uniqueness. Marami nagsasabi na parang ang corny ng abilities nitong si Kid. Pero marami din naman nagsasabi na maangas nga ito. So ang ability nitong si Captain Kid ay kaya niya kontrolin ang mga metal. At itong powers niya na ito ay isa sa nagbigay sa kanila sa tagumpay kalaban itong si Big Mom. Pero yung paggamit nitong ability niya ay di naman nakaka-drain masyado ng kanyang stamina. Subalit, yung pag-awaken niya, yung nagpahirap. Kasi sabi nga niya na di pa niya master yung paggamit ng devil fruit niya.
simula nung nag-awaken ito. At dahil doon, nadidrain ang stamina niya in a high level. At ang susunod naman natin ay walang iba kundi si Marco, na former First Division captain ng Whitebeard Pirates. At ang Devil Fruit naman nitong si Marco ay ang Tori Nomi, Model Phoenix. At gaya ng sabi ko, nung Marineford War ay nasilip na natin ang kayang gawin ng kanyang Devil Fruit. At masasabi ko nga na overpowered itong Devil Fruit niya. At dagdag ko lang na isa siyang mythical Zoan class. Kayang maging isang mythical creature phoenix itong si Marco. At binibigyan din siya ng kakayahan na ma-access ang Blue Flames of Resurrection, na kayang makapag-heal ng injuries na di lang sa kanya, pati na din sa iba. Pero yung paggamit niya ng Blue Flames ay nakakapag-cause ng matinding stamina. At habang nauubos ang stamina niya, ay syempre mas nahirapan siya sa paggamit ng Blue Flames. Bago tayo magpatuloy, makikusuyo lang sana ako na pa-subscribe sa YouTube channel ko. Malaking tulong yan para mas ganahan pa kami sa paggawa at paghain sa inyo ng mga fresh anime contents. Salamat! Next naman natin ay ang captain ng Blackbeard Pirates. Walang iba kundi si Marshall D. Teach, o mas kilala sa tawag na Blackbeard. At ang Devil Fruit niya ay ang Yami Yami Nomi at ang Gura Gura Nomi. Pero sa content na ito, ang pag-uusapan lang natin ay ang Yami Yami Nomi. Ang Yami Yami Nomi ay kilala sa pinakamalakas na Logia Devil Fruit. At sabi nga din ni Blackbeard, ito ang pinakamalakas na power na siya ang pinili na user. Based nga sa pangalan, kayang kontrolin ni Blackbeard ang darkness nang naaayon sa kanya. Ang paggamit ng powers na ito ay may risk din syempre. Habang ginagamit niya ito, ay nagkakaroon siya ng malaking opening para atakihin ng kalaban niya. At di lang yon, alam ko kasi na habang ginagamit niya ito, ay nagiging twice ang damage niya once na tumama sa kanya ang atake ng kanyang kalaban. Pero kita naman natin na malakas nga din ang tenacity nitong si Blackbeard based sa mga napanood natin. Kagaya nung naglaban sila ni Ace at ni Lo, na which is saktong-sakto sa kanya yung effects ng Devil Fruit niya at na-balance ito sa kanyang katawan. Susunod naman natin ay ang captain ng Heart Pirates, at ito ay si Trafalgar D. Waterloo. At ang Devil Fruit niya ay ang overpowered na Ope Nomi, at isa ito sa pinakamagandang paramisya na Devil Fruit sa buong One Piece, na hinahayaan siyang gumawa ng rooms at kayang magmanipulate kung ano man ang nasa loob sa kanyang kagustuhan. Pero ang effect lang ng paggamit ng rooms ay lubos na nauubos ang stamina nitong si Lo. Dahil nga kung iisipin nyo, kung di siya nauubusan ng stamina, ay sobrang overpowered ng Devil Fruit niya. At lalo na ngayon na na-awaken na niya ang kanyang Devil Fruit, mas lalo lumakas pero mas lalo din matindi ang epekto or side effect sa kanya ng Devil Fruit na ito. At ang last but not the least natin, drum roll please. Walang iba kundi si Monkey D. Luffy. At ang Devil Fruit ni Luffy ay nung una akala natin ito ay Gomu Gomu Nomi. Pero nung nag-awaken na nga ito, ay nagulat ang lahat dahil pinakita na yung awakening niya ay parehas na parehas sa Zoan type users pag nag-awaken. At ito ang Hito Hito Nomi, Model Nika. Yung Devil Fruit na ito ay di naman talaga nakakadrain sa kanya. Pero nadidrain siya dahil di pa niya fully master ang awakening ng kanyang Devil Fruit. Pero syempre, halos lahat kasi ng awakening sa One Piece ay nakakadrain ng kanilang enerhiya. At dinagdagan pa ito na di pa siya sanay gamitin sa pakikipaglaban. Dagdag pa dito ay di niya kayang patagalin ang paggamit ng Gear 5. At makikita natin ito sa laban niya kay Kaido. At pag pinilit niyang gamitin ito, ay maaaring magdulot ng kamatayan. At yan ang 7 Devil Fruits na lubos na nakakadrain sa user sa anime ng One Piece. Pasensya na kayo kung meron akong iba pang di na isama. Kaya kung meron kayong mga suggestions o reactions, mag-leave lang kayo ng comments sa ibaba at pag-usapan natin yan mga nakama. Shoutout nga pala kay Teresita Santos ng Lucena City, Uriel Cruz ng Binyan City, Viviana Reyes ng San Pablo City, Wilfredo de la Cruz ng Marilao City, Xiomara Gonzalez ng Gapan City. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content,
Pa-like, share, and subscribe. And huwag kalimutan i-hit yung bell button para maging updated kayo sa mga susunod na anime contents na ilalabas ko. So paano mga nakamas? Magkikita tayong muli. Hanggang sa susunod na lang. 誰だ貴様